I tell you, bawat Kristiyano, you must have a vision. For your personal life and for other areas of our lives. Importante ho ang vision. Sabi mo sa katabi mo, you must have a vision. At kapag tayo nagkaroon ng vision, see to it, our vision is clear. Our vision is right. Kasi nakita niyo yung patalastas, yung executive optical, nagpapapinta yung lalaki, sa isang nagpe-paint, nagpapatato siya. Ay ang pangalan ng lalaki, Rudy. Dahil malabo ang vision ng nagtatato, ano na ilagay? Ruby. Naku, malaking problema yun, mga kapatid. Yung mga malaking problema, nakitato na eh. Naging bading si Rudy. Naging Ruby ang pangalan niya. Dahil saan? Sa hindi malinaw na vision. Amen po ba? At yung isa naman pinakita rin sa executive optical na patalastas, ano yun? Maliligo siya saan? Sa ilog. Hindi niya nakita. May buhayang nakaabang sa kanya. It's too late. Pabagsak na siya. You see, yung malabo ang vision mo, yung hindi malinaw ang vision mo, it's dangerous. How much more kung wala ka pang talagang ka-vision. Amen po ba? Harapan natin ang Panginoon. Now listen, brothers and sisters. In our practical daily living as Christian, we need a vision. Sabi natin lahat, I must have a vision. Lakas natin, I must have a vision. Kinakailangan meron tayong pangitain. Because the Bible clearly states that what? Without a vision, we will perish. And even people around us will perish if we don't have the vision. So you see, vision is so vital in our practical Christian living. Mga kapatid, vision without action is just an illusion. I repeat, vision without action is just an illusion. What is illusion? Nag-i-illusion ka lang? Ano yung sabihin illusion? Nangangarap ka ng walang katotohanan. Bakit? Wala namang gawa na kalakip. Are you still with me? Yes. And not only that, vision will make you a champion. Kapag ikaw ay pangitain, it will lead you to a condition of being a champion. Let's talk about, for a moment, the power of vision. Pag-aralan ko ng ngayong umaga. The power of vision. Sabihin natin lahat, the power of vision. So naipakita ko sa inyo na mismo ang Biblia ay nagdedeklara. Now mind you, brothers and sisters, the book of Proverbs was written by the most wisest man that ever lived in the surface of the earth, King Solomon. Pinakamatalinong tao na ang nagsabi ng kung gaano kahalaga ang pangitain sa buhay ng isang tao. Amen po ba? Amen. Sabi niya sa Tagalog, ang bayang walang Diyos ay mapupuno ng kaguluhan. Amen po ba? Amen. Sa Ingles, kapag wala kang pangitain, without vision, we will perish. We will all perish. Kaya kung ang ating church, kung kayo mga nandito, wala tayong pangitain sa ating personal na Kristiyanong pamumuhay, wala tayong pananaw, pangitain. After 5 years from now, wala tayong pangitain sa ating pagiging Kristiyano, walang mararating ang simbahan. I tell you. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka na. Kung mangangarap ka, sabi mo, laki-lakihan mo na. Bakit? Wala namang bayad eh. Walang bayad ang mangarap. Amen po ba? Amen. Praise God. Para pangunan natin ang Panginoon. Vision, ang kapangyarihan ng pangitain o ng panaginip. What is vision? The Encarta Dictionary defines vision simply as an image or concept in the imagination. Ang vision daw ay isang kaisipan, isang pananaw na nasa pag-iisip. Meaning to say, listen, a vision is formed in the mind. It is first an idea, but it becomes concrete as it is acted upon. Ang vision daw po ay
isang idea na nabuo sa isipan. Subalit, kapag sinamahan ng gawa, ito ay nagkakaroon ng kakumpletuhan, kaganapan. Amen? Amen? Vision with action will be realized. Will have its completion. So therefore, brothers and sisters, what is vision? A vision is the beginning of something invisible to visible. Ang pangitain daw ay simula ng mga bagay na hindi nakikita patungo sa bagay na nakikita. Hello? And also, a vision is the beginning of something impossible to possible. Isang bagay na nakikita mo sa isip mo na nagsimulang mahirap, but if you acted upon your vision, what? It will become possible. Hello? Sabi ho ni Henry Bausa, listen, sabi ni Henry Bausa, there is nothing impossible in the world except the word impossible. I repeat, there is nothing impossible except the word impossible. Wala raw imposible sa mundo maliban sa salitang ano? Impossible. It's an idea that is formed in the mind. At hindi lang basta idea. Sabi niya, gagawa ako ng silya. Hindi basta silya. Siyempre merong ano? Merong form, style, o klase ng silya na gusto niyang ano? Ilabas sa kanyang isipan. Nagsimula na buo sa isipan at ano? Pinagsikapan ano? Mailabas sa physical world. That is vision. Amen po ba? Yung lamesa na ginagamit natin, anything na ginagamit natin, nakikita natin ngayon, nahahawakan natin ngayon, lahat yan nagsimula sa isang konsepto o idea sa isipan na nabuo. Amen? Amen? At ang mga taong nag-conceive ng idea na to sa kanilang isipan, sinamahan nila ito ng gawa, kaya ano, nagkaroon to ng realization. Palakpakan natin ang Panginoon. So vision is started and formed in the mind. It is an idea or concept. Ano ho ba ang idea natin para sa GLCIC after 2011? 5 years from now. Dito pa rin ba tayo sa garahe? O sa langit na tayo lahat? Ha? Pwede rin to. Pwede rin to. Sabi rin to, pag-pray na natin, mauna na siya. Ano ang idea natin sa ating pamilya? 5 years from now. Ano ay konsepto mo sa sarili mo? Binivisualize mo sa sarili mo 5 years from now. Ganyan ka pa rin? Hello? Hello? Wala ka bang binivision na 5 years from now, meron akong 3 bansang pupuntahan? Meron. Mag-mission ako sa ganun, makapagsasalita ako sa ganun. Ano ang konseptong binubuo natin sa isip natin? Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, vision ignites your what? Interest. Ignites your ambition. It gives you inspiration. Are you listening? Amen. Number 2, sources of vision. Saan ba nagmumula ang vision? The biblical vision. Tignan natin. Biblical visions comes from God. He gives at least 3 ways as the sources of vision. Ang mga konsepto at idea na nakalulugod sa Diyos, of course, ito ay nagmula sa Diyos. At ang Diyos mismo nagbigay sa atin ng 3 pangunahing source. Where can we get the biblical vision from God? Number 1, the source of vision, number 1 is God's Word. Sabihin natin lang, God's Word. God's Word. Yung mga Biblia ang hawak nyo, yan ang salita ng Diyos. At yan ang isa sa main source of God's biblical vision. Amen po ba? Amen. In the Old Testament, brothers and sisters, God spoke to His servants through visions. Yan ang isang mapapansin natin sa Biblia sa Lumang Tipan. Nangungusap ang Diyos sa Kanyang mga lingkod sa Lumang Tipan sa magitan ng ano? Pangitain. Amen po ba? Amen. Just like in the case of Abraham. God gave Abraham the vision. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Abraham, punta ka sa tabing dagat. Tignan mo yung mga buhangin yan. Ganyan karami ang magiging lahi. Nung gabi naman, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham,
tumingin ka sa langit. Tignan mo maraming bituin. Ganyan karami ang magiging lahi mo. Are you listening, people of God? So God gave Abraham the vision. Kasi bakit? Wala silang anak eh. Malungkot ang buhay. Honestly, malungkot ang buhay ng mga mag-asawa walang anak. Tama po ba? That is reality. Kaya nga sila nag-asawa eh. Kaya nga sila kumuha ng kapartner sa buhay. Kasi ano po? Isa sa kanilang pangarap ay makapag-multiply. Magkaroon sila ng pamilya ng mga anak. Ng isang masaya at maayos na tahanan. In the case of Abraham and Sarah, malungkot ang buhay nila for so many years. For 25 years. But, because God gave Abraham the vision patungkol sa kanyang lahi, kung gaano karami ang bituin sa langit, kung gaano karami ang buhangi sa dagat. Mga kapatid, yun ang nagbigay ng inspirasyon kay Abraham na magpatuloy. Nasabi ng Biblia sa Romans chapter 4, every day, hindi nang hina ang pananampalataya ni Abraham. Why? Because of the vision. Amen. Hello? Amen. Kapag meron kang vision, every day is an exciting day. Hello? Amen. Pero yung mga taong walang vision, walang pinapangarap, pagising sa umaga, ay, Lunes na naman. Ganun ang mga terminology niya, ganun ang mga expression. Ay, buhay. Ay, mabuhay. Parang Coca-Cola, mabuhay. Nandiyan po ba tayo? Nakikinig po ba tayo?